Welcome sa zip9.com. In this video ay sisimulan natin yung bagong series natin. At sa series na ito, magdi-discuss naman tayo ng mga different types of motion problems. So motion problems naman yung pag-aaralan natin dito sa series na ito. Ito yung ating first problem. Aaron goes to a convenience store every week using a bicycle. If his average speed using a bicycle is 30 kilometers per hour, how far is the convenience store if it takes him 15 minutes to go there? Okay, so kung napanood niyo yung ating introductory video, ang nakalagay doon ay usually sa mga motion problems, meron tayong tatlong important quantities. Yun yung distance. Or D. Yun yung rate, o yung speed. At yung time, At na-discuss din natin sa video na yon that the formula for distance equals the product of rate and time. So, medyo review lang ito. So, dito sa problem, ano ba yung given? Meron tayong dalawang given, Merong 30 kilometers per hour at merong 15 minutes, Okay. So, ano ba alin ba dito? Yung 30 kilometers per hour. Distance ba siya? Rate ba siya? Time ba siya? So, definitely hindi siya time, Kasi pag time dapat hours ang unit niya. Hindi rin siya distance. Kasi pag distance dapat kilometer lang. So, pag kilometer per hour, miles per hour, meters per second. So, ang tawag natin doon ay rate or speed, So, ang speed ay yung distance over time, So, dito sa given natin, this is the rate, 30 kilometers per hour, And of course, ito naman, obvious naman siya na time siya, 15 minutes. So, using the formula, this is our solution. Using the formula, pwede nating gamitin yung formula na to. And ang unknown natin dito is D, So, pwede na nating substitute. D equals 30 kilometers per hour times 15 minutes. Pwede ba ito? Hours tapos minutes? So, hindi pwede, Pag nag-multiply tayo, dapat pareho yung unit natin, So, ang mangyayari dito, dapat mag-convert tayo. Ang 15 minutes, i-convert natin siya sa hours. So, ano ba ang 15 minutes sa hours? Diba? 1/4 siya. 1/4 siya ng hour. So, 1/4 of an hour. Diba ang 15 minutes? Okay, pwede nyo i-check kasi 1/4 ng 60 minutes ay 15 minutes. So, dapat pareho silang hours yung ating unit dito, So, pwede natin balik ng 15 minutes ng 1/4 hour. So, 30 kilometers per hour times 1/4 hour, 1/4 hours or 1/4 hour. So, makakancel out nun yung hours natin kasi yung isa na sa baba, na sa taas yung isa. And then, ang matitirang unit na ng kilometers. It makes sense dahil distance yung ating hinahanap. So, multiplying, we have 30 times 1/4 kilometers. So, alam natin na pag meron tayong whole number, pwede natin lagyan ng 1. Pag-aralan na natin yan. 30/1 times 1/4 kilometers, and multiplying fractions na ito, So, we multiply the numerator and then multiply the denominator. So, magiging 30 times 1 is 30, and then 1 times 4 is 4 kilometers. Or, final answer is 30/4 or 15/2 or 7.5 kilometers. So, ang distance na travel niya in 15 minutes papunta dun sa convenience store ay
7.5 kilometers. No? 30 kilometers per hour siya. Okay? Okay, so yan na muna sa ngayon and abangan ninyo yung susunod natin na video. Ano? Magsusolve pa tayo ng more complicated problems or more complicated problems than this one. No? So habang patagal tayo ng patagal ay magsusolve tayo ng mas medyo mahihirap ang problem para meron tayong challenge. Maraming salamat and see you in the next tutorial.